Good day kapadyak! Sa video natin ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano mag-set up o magkabit ng disc brake caliper. O tara! Kung bago ka lang sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Di ba like na rin? Okay, sa pagkabit ng disc brake caliper, madali lang. Pare-parehas lang yung gagawin natin. Mechanical man yan o hydraulic. Pero mas magfo-focus tayo sa IS mounting. Yung mga mounting na ginagamitan ng adapter, tulad nito. So tandaan nyo lang, lahat ng brake caliper, pare-parehas lang yan. Walang front and back yan. Kahit ibalik na rin mo yan, kahit ilagay mo yan sa harap o sa likod, okay lang yan. Walang problema dyan. Ang magkakatalo lang dyan, yung adapter. So sa adapter, minsan merong nakasulat dyan sa ilalim. So ano ba yung nakasulat na yan? Ano ibig sabihin niyang F180/R160. Ito naman F160/R140. So ibig sabihin niyan guys, itong F front, yung R rear. Yung number na yan, yan yung sukat o yung laki ng rotor. Okay, kapag bumili ka ng mechanical brake set, meron ng kasamang adapter yan. Minsan, walang nakalagay o walang nakasulat na indicator kung panlikod ba siya o pangharap. So, para malaman mo kung alin yung pangharap, ganito yung itsura ng pangharap. Medyo flat lang siya. Tapos, ang panlikod, ganito naman. O, yung itsura niya, parang letter J na malaki. Ang pangharap, straight lang, parang I. Ito yung pangharap, ito naman yung panglikod. Ito guys, spacer tawag dyan o bowl spacer. Minsan, tinatawag na concave saka convex. Dahil, hindi siya pantay. Itong isa, lubog. Yung isa naman, paumbok. Pag pinagsama mo yan, gumagalaw yan. Parang ball joint. Yan, gumaganyan yan. Okay, so itong mga spacer na to, halos hindi mo rin to gagamitin. Kasi tataas yung caliper. Kailangan yung brake pad 100% na lumalapat dito sa brake surface. Pag linagyan mo ng dalawang spacer yung caliper sa adapter, aangat yan. So kalahati lang yung iniipit niya dun sa rotor. So parang ganito, magkakabit tayo ng adapter para dito sa likod. Yung makapal na parte dito sa may likod. Itong manipis dito sa harap. Yan, pag ganyan. Hindi pwedeng pag ganito Mali yan. Dapat pag ganyan. Ang allen na gagamitin mo ay 5mm. Okay. Ngayon, ipapatong mo itong caliper. Patong mo muna, tapos paikutin mo yung gulong. Tignan mo kung sasabit yung rotor dito sa caliper. Okay. So, wala. Hindi siya sumasabit. Ayan. So, ibig sabihin, okay na yan. Hindi mo na kailangan lagyan ng spacer. Kung kunyari lang na sumasabit itong rotor dito sa caliper, gagamit ka lang ng isang pirasong spacer. Ito. Ayan, wag mong gagamitin yan kasi hindi yan pantay. Pa-cone yan pabilog. Ito, flat. Mas malaki yung surface area niya para masuportahan niya yung caliper. Huwag kang maglalagay ng isang piraso lang na ganyan. Hindi pwede yan. Nakatagilid yung bolt niyan, masisira. Tig isang pirasong spacer lang. So again, ulitin ko lang. Lalagyan mo lang ng spacer kung sumasabit yung rotor dito sa caliper. Pero kung hindi naman, katulad nito, tuloy-tuloy lang siya, hindi mo na kailangan lagyan. Pag ganyan yung pagkakaset up mo sa brake set mo, mas maganda yung kagat niya dito sa rotor, edi mas maganda yung preno. Mas malakas. So ito, naka-mechanical, ganun din ang gagawin mo sa hydraulic. So check mo muna kung sasabit. Pag sumabit, lagyan mo tig-isang spacer. Okay, so nakabit na natin yung sa likod, kabit naman natin dito sa harap. So ganun pa rin, IS pa rin na mounting yung ikakabitan natin. Pag meron tayong post mount, yun, gagawan ko rin ng video yan. Kaso wala tayong example ng post mount, kaya IS mounting muna tayo. So, ganito yung adapter para sa harap, di ba? Yung sabi ko, parang flat lang siya na parang letter I. Front, 160. O, sakto. Ito, 160 yung rotor, tapos pangharap. Ngayon, ang orientation nito, ang ibaba, itong medyo malaking part na to. Ang ibabaw, itong medyo maiksi. Ayan, gets ba? Yung dalawang butas na yan magkalapit. Itong dalawang butas na to magkalayo. Yung magkalayo, nasa ibaba. Yung magkalapit na butas, ito saka ito, nasa itaas. So, pag ganyan. Okay?
Ganun din, gagamit tayo ng 5mm Allen key para higpitan to. Paghigpit nito, clockwise o pakadan. So, dapat medyo mahigpit ang paggawa mo dito para secured yung caliper. Yan, ito-torque mo ng konti. Okay? So, hindi naman kailangan sobrang higpit kasi baka maputol naman yung ulo ng bolt o baka ma-damage yung thread. Tansyahin mo lang. Tapos, ito ulit yung caliper. Lapat mo muna. Tapos, paikutin mo yung gulong. Yan. Kung wala ka naman nararamdaman o hindi naman tamatama yung rotor, tuloy-tuloy lang yung ikot, edi okay. Good siya. Hindi mo na kailangan lagyan ng spacer sa ilalim. Pero, kung sumasabit yung rotor dito sa may caliper, lalagyan mo ng tig-isang pirasong spacer. So, ganun din kung hydraulic yung ikakabit mo. Ilalapat mo muna siya bago mo kabitan ng bolt. Yan, okay naman. Pero kung sumasabit, ganun din. Lalagyan mo ng tig-isang spacer. Yung paglagay kasi ng spacer, yung mga sinaunang bisikleta lang gumagamit nun. Dahil iba yung sukat ng mounting nila. Hindi katulad ng mga moderno ngayon, medyo hindi mo na kailangan. Kaya kapag bumili ka tapos may libreng spacer, hindi mo naman kailangan talaga ikabit lahat ng spacer. Kung kailangan lang, kung sumasabit lang. Pero kung hindi na. O yan, katulad yan. So kapag ganyan yan, 100% yung kapit ng brake pad sa rotor, yung kagat niya. Mas maganda, o di ba? Okay, so para sumentro yung caliper, huwag mo munang hihigpitan yung caliper bolt. So pipigain mo muna tong swing arm niya o yung lever arm para pumiga siya, saka mo siya higpitan. Kung naka-hydraulic brake set ka, di pigain mo dun sa brake lever. Goods na. Woo! Yun lang yung pinaka-goal mo dun. Dapat yung brake pad halos lapat dito lahat sa brake surface ng rotor. Hindi pwedeng nakaangat ng konti o kalahati lang. Ayan, nagpreno ka pa kung kalahati lang yung pinipigaan ng brake pad. Okay, so yun guys ang pag-set up o pagkabit ng disc brake caliper. So kung nakatulong itong video na to, leave a like. O kung may katanungan ka pa o kung may gusto kang idagdag, comment down below lang. Okay, so yun lang. Ayos! Whee! O kapadyak, kung na-enjoy mo itong mga video ko, leave a like at i-share mo na rin sa mga tropa pips mo. Makakatulong ito sa channel. Kung gusto mo pa manood ng ibang video, ito, meron pa tayo. Hindi tayo nauubusan. Ayan, katulad nito, saka ito. Oh, load ka na. Madami pa tayong mga video na i-upload. Kaya, mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Maraming salamat. See you next time.